May tanong sa akin. Hello sir, just asking lang. What if the SEC registered yung inutangan at di nakapagbayad? Then, grabe sila kung mangharas. Ano po pwedeng gawin? Salamat. Hide my identity po. Alright, napakagandang mensahe po nito pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin kung ano po ba ang po pwede nating gawin dun sa mga pautangan na hindi ho rehistrado sa SEC at grabe hong mangharas. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. Okay, ang sabi nyo nga po is, what if hindi SEC registered yung inutangan at hindi nakapagbayad? Then, grabe sila kung mangharas. Ano ba ang po pwedeng gawin? Well, ito lamang po yan. Unang-una, ika-decorate muna natin. Okay? Kasi po, baka mamaya kasi mapasama rito yung mga nangungutang sa mga tao. Okay? Kasi may mga, siyempre, kaibigan tayo na may pera na nahihiraman po natin. At hindi naman yun talaga hanap buhay nila yung magpautang. So, it's just so happen na nanghiram kayo sa kanila, pinahiram kayo. Okay? Hindi ko kailangan rehistrado sa SEC yun. Kasi hindi naman nila hanap buhay talaga magpautang. Nanghiram lang lamang po kayo. Okay? So, ihiwalay natin yon. Now, for example po naman, mga Indian nationals. Okay? Yung 5-6, kailangan po rehistrado yan. Okay? Tapos, yung mga OLA, importante po, dapat yan, rehistrado po yan. Yung mga traditional lending, financing, and banks, kailangan po rehistrado sa SEC. Okay? Now, kung ang pag-uusapan po natin is OLA, okay? Ano yan? Madali nyo lang malaman kung rehistrado yan. Okay? Pumunta lamang po kayo dun sa recorded online lending platform. Pag nandun po yung OLA, meaning registered po yan. Bakit? Kasi po, yun po ang requirement, para mapasama ka sa recorded online lending platform, kailangan registered ka. Okay, now, may mga nagtatanong din, bakit daw nagpapautang kahit na wala naman daw sa recorded online lending platform? Ito po yan. Kung yan po incorporated at may certificate of authority, pwede na po magpautang yan. Hindi nga lang po pwedeng online. Okay? Daragdagan nyo po ng recorded online lending platform. Kailangan mapasama kayo doon para kayo ay pautang through online. Full online po yun. Ibig sabihin, pwede kayong mag-advertise, pwede kayong magpa-apply, magpa-verify, at mag-disburse online. Okay? Kasi kailangan mapasama kayo doon sa recorded online lending platform. Okay, now, ang sabi nyo kasi, yung nautangan ninyo is hindi registered. Well, ang question ko naman doon is, bago po ba kayo nang hiram, chinek nyo po muna kung yan po ba ay rehistrado o hindi. Okay, kasi po, hindi lamang po dapat na yung nagpapautang ang nagche-check sa atin. Okay? Ngayon po kasi dapat chine-check din natin yung ating hihiraman kung rehistrado ba o hindi. Baka ho kasi tayo maloko pa. Okay? Ito ho, tingnan nyo ha. Marami hong naglipa na ho sa mga messaging apps. Okay? Na nag-o-offer po ng pautang. At ang ginagamit po nila is yung mga legitimate ng mga lending companies. Rehistrado talaga. Pakikitaan kayo ng kung ano-anong permit. Okay? Pero, through messaging apps, wag po kayo maniniwala doon. Kasi, mahuhuli niyo yung mga yan na nanloloko. Kasi po, magpapadeposit sila sa kanilang account ng certain amount. Okay, for example, kailangan po namin ng processing fee or liga ng holding fee. O, kung ano-anong fee po hihingi sa inyo. Tsaka very enticing kasi ma-approve kayo sa pagkalaki-laking halaga. 100,000 kagad yung iba. Oh, di ba? Tapos manghihingi ng para daw sa processing fee o kung ano-ano fee. I-deposito sa kanila. Pwede naman ikaltas yun dun eh. Huwag ho kayo maniniwala sa ganun kasi kayo ho ang nanghihiram. Hindi ho dapat kayo ang nagpapadala sa kanila ng pera.
Okay po? Tsaka lagi po natin tatandaan, no? Na bago tayo manghiram, i-check po muna natin kung yan po'y rehistrado. Okay? Kasi po ang nangyayari, nakapanghiram na, bago pa lang ho i-check kung rehistrado o hindi. Ngayon, pagka nalaman na na hindi rehistrado, meron pong mangilan-ngilan tayong kababayan. Ang iniisip na wag nang bayaran, wag kong ganun. Di ba? Kung yan hindi rehistrado, kung magkano po i-disburse, yun na lang po ibigay niyo ulit, ibayad niyo ulit. Kasi eto yan. Pinahiram pa rin naman ho kayo dyan eh. Napatapat lang kayo, no, na hindi rehistrado yung nahiraman ninyo at nangaharas pa. Di po ba? So, kung magkano lamang po i-disburse sa inyo, yun lang po ang ibalik po ninyo. Ngayon, kung yan po ay nangaharas, regardless po yan kung registered or not, okay, i-complain nyo po yan, no, sa SEC, sa NPC, sa BSP, kung sako po ng BSP, PNP, NBI, or PAOK. Okay? Yun po yung mga sangay ng gobyerno na po pwede po natin, no, pagsampahan ng complaint. Okay? Kasi hindi po pwede na winalangya tayo, inabuso tayo, no? Tapos, hindi lang natin i-complain, hindi na lang natin babayaran. Hindi ho ganun. It doesn't work that way. Kasi may responsibilidad po tayo. Okay, now, for example naman po, legitimate yung nahiraman ninyo, pero nangaharas pa rin kasi may mga ganun, ha? Hindi ho porkit kasi yan registered. Ibig sabihin, matitino na. Hindi po. May mga bugok din po dyan. Okay, lalo dyan sa mga bugok at abusadong online lending apps. Meron po dyan na registered, pero nanghaharas, mataas ang interest rate. Ganyan po. Okay? Kaya nga sabi ko, i-check nyo po muna kung registered. And syempre, gawin po natin yung extra due diligence. Diba? Kasi pagka yan, Ola, may mga apps yan eh. Diba? May mga may comments yan, diba? May mga ratings yan. Makikita nyo naman dun eh. Kasi pagka yan, ginamit ng isang kliyente na hinaras nila, mag-comment yan doon, magre-rate yan definitely. Hindi naman nila kayang yun, manipulahin yun eh. Diba? Makikita nyo, basta, kahit nga sabihin ko sa inyo, makakita kayo ng isa doon na nangaharas yan, huwag nyo nang hiraman. Diba? Gumagawa lang kayo ng sakit ng ulo pagka hiniraman nyo pa rin. Di po ba? Kaya nga lagi ko sinasabi, di po ba? Bago kayo manghiram, i-check nyo po muna. Gumawa tayo ng due diligence. And after doing the due diligence, gumawa tayo ng extra due diligence. Diba? Yun nga po, yung pagbabasa ng ng mga comments, diba? And, syempre, basahin po natin yung privacy policy, tsaka po yung terms and condition. Okay? And, kagaya lagi ko sinasabi din, manood tayo ng mga videos po, no, ng mga gumagawa po ng mga content tungkol po dyan. Marami naman pong gumagawa po niya. Nandiyan po si Kajani, no? Si Janitor, no? Si Mami Yam, si Pat Quinto, tsaka po si Ate Red. Okay? Sila po, ginagawa nilang ginipig yung sarili nila. Nanghihiram sila doon para malaman kung ano yung nangyayari sa looban. Kung po pwede ba talagang hiraman, mataas ba talaga yung interest rate. Okay? Sila ho ang gumagawa ko ng review. Okay? Tayo po, lagi natin ugaliin na bago tayo manghihiram, no, i-check po muna natin. Hindi po pwede na hiram, no, bago tayo mag-check. Okay? Kasi po, ang lumalabas po dun sa iba is, pagka nalamang hindi registered, hindi na nagbabayad. Hindi ho ganun. It doesn't work that way. May obligasyon pa rin tayo doon kasi nahiraman natin yun. Okay? Huwag naman ho nating kumbaga, porkit hindi rehistrado, hindi na natin babayaran. Diba? Porkit nanghaharas, hindi na natin babayaran. Napahiram po tayo ng pera nun eh. Di po ba? Kung ayaw ho natin gawin sa atin, wag ho natin gawin sa iba. Ganun lamang po kasi yun. No? Kaya po doon sa nagpadala ng mensahe na to, kung ano man po yan, nahiraman po ninyo. For example po, hindi siya rehistrado, nanghaharas, di po ba? O edi, complain nyo po sa SEC. Di ba? Sa National Privacy Commission. Kung sako po ng BSP yan, sa BSP, PNP, NBI, tsaka po sa PAO. Okay? And then, kung magkano lamang po yung dinisburse sa inyo, yun lamang po yung ibalik po ninyo. And wag na kayo manghihiram ulit. Diba? Kasi pagka nanghiram ho ulit kayo dyan sa mga yan, parang kumuha lang talaga tayo ng martilyo, pinalo natin sa ulo natin. Gumagawa ho tayo ng sakit ng ulo natin.
Okay? Tatandaan po natin. Hindi po, no, porkit meron tayong po pwedeng hiraman, hiraman ho natin. Okay? Kasi po baka mamaya sakit ng ulo yan. Kagaya niya, napapunta kayo doon sa nangaharas. Diba? Napapunta kayo doon sa illegal. O di po ba? Kasi marami hong naglipa na ngayon. Hindi ho mauubos yung mga nanghaharas na yan at nagpapautang ng illegal na yan kung tayo naman po kasi ini-entertain natin sila. Pag hindi natin tinangkilik yung mga yan, matatapos yan, mauubos yan. Kasi ngayon marami pong demand eh. Diba? Ang mahirap kasi sa atin ngayon, dumaan sa wall, dumaan sa feeds, click, ayun na, hihiraman na. Di po ba? Kaya po marami ang napapahamak po sa atin. No? Kung hindi naman ho talaga kailangan, wag na lang tayo manghiram. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang!